Gising po natin sa umaga, awitan natin ng ating Panginoong ng awit ng papasalamat, awit na pagpapuri at awit na pagsamba. Ha? So madali na lang po ngayon dahil sa YouTube lang nandiyan na. Ha? So pagising, aawit tayo. Tapos kahit na isang verse lang yung ating imuni-muni, no? Ibig sabihin, i-meditate natin yung isang verse na yun, tapos prayer, no? So, halimbawa, maglaan ka ng 10 minutes, no? Every morning upon you wake up, no? So, yan. Tapos, bago mag-coffee, o kaya bago kung ano man ang gagawin. So, napakaganda dahil doon pa lang sa bahay. Kasi alam niyo yung panahon ng ng tinatawag natin na COVID-19. Ang instructions ng ating Pangulo, sabi niya, ikutin niyo muna lahat yung bahay niyo. Kasi baka mayroong place pa sa iyong bahay na hindi niyo na kita. No? So, tama naman. No? Tapos, ang sabi niya, sabi ng kanyang in-charge doon, sabi niya, kapilya sa bawat pamilya at saka simbahan sa bawat tahanan. So, napakaganda yung rhyme, no? So, simbahan sa bawat tahanan, kapilya sa bawat pamilya. So, ibig sabihin, mga kaibigan, na sa ating bahay, dapat mayroon talagang place doon, no, na kung saan tayo mag-pray. Kung wala man, siyempre sa higaan natin basta mayroon na. Kasi during the time of pandemic, yung hindi tayo makalabas, yung klase doon naman, no? Kaya ang sabi ng mga teacher, mga anak, maghanap kayo ng napakagandang place sa inyong tahanan dahil tayo ay mag-online class, no? Mayroon tayong tinatawag na virtual class, no? So yan, pati graduation, virtual na, no? So dito mga kaibigan, naranasan natin, no, na sa tahanan ng tayo. Subalit, mayroong tinatawag mga kaibigan na tayo ay mayroon pa rin communication, no? So, ibig sabihin na hindi nawawala ang ating communication. So, dahil sa internet, mga kaibigan, no? So, yan. So, dito punta na tayo, mga kaibigan, sa 31. Sa ganitong diwa, ikay nalulugod. Higit pa sa haing, turong ihandog. Higit pa sa bakang ipagkakaloob. So dito, noong sa panahon ng Old Testament, mga kaibigan, pag halimbawa tayo ay nagkasala, mag-offer tayo depende sa instructions po ng pari. Halimbawa, malaki ang kasalanan natin nagawa, no? So ngayon, sabi niya, baka ang turong baka. Tapos halimbawa, ganito, ito, ayan, ika lang, kordero lang yung ano mo. Tapos kalapate, o kaya bato-bato na ibon. Kaya, depende, na? Subalit sa atin ngayon, napakapalad po natin sa ating panahon. Dahil ang ating Peso Kristo, ang siyang nagdusa ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ay sapat na handog. Isang handog na lang. Kaya tayo maghandog ay ating hinahandog ang ating buhay bilang isang buhay na hain sa ating Panginoon. So that's every morning, no? Kaya mga kaibigan, pag tayo habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ginawa ng Diyos para sa atin at dito sa ating mga Pilipino sa bansang Pilipinas na walang ibang dapat magmahal kundi tayong mga Pilipino, ay po ang gagawin natin. Ha? So alalahanin natin, kapilya sa bawat pamilya at saka kapilya sa bawat pamilya, simbahan sa bawat tahanan. Yan. Kung makita ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Ayan. Dito ngayon. Dinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Ayan, di ba? Kahit saan tayo, pwede tayo mag-pray. Kasi na yung nagkita si Lord sa balon, no? At saka yung babaeng Samaritana. Ang sabi niya, darating ang araw at ngayon na ang araw na yun na anywhere we are, we can worship God in spirit and in truth. Na saan man tayo, pwede nating sambahin ang ating Panginoon sa espiritu at katotohanan. Ha? So, ibig sabihin yan, sa bahay man tayo, pero mayroong tinatawag tayo na magsama-sama tayo sa isang simbahan. Ha? Para magpalakasan sa bawat isa. Sa 34,
Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa. Yan, ha? Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat na roong nilikha. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Juday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aaring tunay. Magmamanin to'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Ha? So mga kaibigan, wag nating kalimutan, ha? Ng ating Panginoon ay dapat number 1 siya sa atin upang tayo ay magiging number 1 sa Kanya. Ha? So, di ba, napakaganda pag tayo ay gano'n. Ha? Sa ating babasahin sa 31. Sa ganitong diway, ikay nalulugod, higit pa sa haing turong ihandog, higit pa sa bakang ipagkakaloob. Kung makita ito nitong mga dukha, sila ay samba sa laki ng tuwa. Dininig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat na roong nilikha. Ang lungsod ng Siyon ay kanyang ililigtas. Bayang na sa Juday, muling itatatag. Doon mananahan ang mahinirang, ang lupain nito'y aaring tunay. Magmamanin nito'y yaong man lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Ha? So mga kaibigan, advantage po pag tayo ay sa ating Panginoon. Pag tayo ay kay Lord, napakasaya, napakaganda. Ha? Sa 24, ibuhos ang iyong galit sa kanila. Bayaan mong ito'y kanilang madama. Mga kampo nila sana ay iniwan at walang matira na isamang buhay. Ama, nagtamo ng iyong parusa, nilaliit-lait, inuusig sila. Pinag-usapan sa tuwi-tuwi ang sinugatan mo't hirap na sa dusa. Itala mong lahat ang kanilang sala, sa mangliligtas huwag silang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan, at huwag mong isama sa iyong talaan. Maghirap ako't mapdi ang sugat, o Diyos, ingatan mo ako, ay iligtas. Purihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasalamatan. Mga kaibigan, mayroong 10 pinagaling ang ating Panginoon. Ha? Sabi niya, Panginoon, pagalingin mo kami. Gumaling sila. Sabi niya, pumunta kayo sa pari. Subalit mga kaibigan, ang isa ay bumalik. Sabi niya, Lord, magaling na po kami. Magaling na ako. Tapos sabi ni Lord, saan ang 9? Di ba 10 kayo? So ibig sabihin mga kaibigan, dito sa line na ito, hinahanap ni Lord na tayo magpasalamat sa Kanya. No? So kaya, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Huwag natin kalimutan na siya'y pasalamatan. Sa 18, iligtas mo ako, ako ay lapitan, sagipin mo ako sa makaaway. Kinukutya ako, iyay iyong alam. Sinisirang purit, nilalapastangan. Sa lingid, sa iyo, lahat kong kaaway. Puso ko'y durog na dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala ng magawa. Ang inasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang pinapainom. O bumagsak sana sila at masira habang nagdiriwang sila't naghanda. Bulagin mo sila nang di makakita, papanghinain mo ang katawan nila. So dito mga kaibigan, dito na po tayo sa 14. Iligtas mo ako, ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa makaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutan, ako ay maanod, o dalhin sa malalim at baka malunod. Hantong sa libing, ako pagkatapos. Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkabag mo, ako ay lingapin.
Ang iyong alipi huwag mong pagkublihan. Ibsan mo na ako sa bigat kong pasan. No? So yan, makibigan. Ano ang bigat ng ating dinadala? No? Nandyan ang ating Panginoon. Diba sabi niya, no? Kung sino man sa inyo ang nabibigatan, lumapit sa akin at pagagaanin ang ating dala. No? So di ba napakaganda na tulong sa atin? Dito sa 9, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ako ay nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Ang mahalaga, tayo ay maglingkod kay Lord, no? Ano man ang sabihin nila, basta maglingkod po tayo. Gawin natin ang mabuti, no? Nagpakumbaba akong nag-ayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawan at hinamak na luba. Sa malansangay ako ay usapan, ang awa ng lasing sa aking pag-uyam. Ngunit sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Yahweh, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gagawin. Yan. Di ba may pagtubos ang ating Panginoon? Kaya napakaganda pag tayo kay Lord, mga kaibigan. No need to worry pag tayo ay kay Lord. Sa 5, batid mo, O Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala, di palingid sa iyo. So, ibig sabihin, aminin natin ang ating kasalanan. Huwag mo pong tulutan na dahil sa akin, ang nagtitiwala sa iyo hiyain. Yahweh, makapangyarang Panginoon ng Israel. Huwag mo ring itulot, bigyan, kahiyan, ang nagsisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait ng dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambay, kunay, di pa ako kilala. No? So yan, no? Dito mga kaibigan, dito na po tayo magtatapos. No? O Diyos, iligtas mo, ihawon sa tubig, sa pagkalubog ng abot na sa liig. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nangangalit. Ako ay malatnas sa aking pagtawag, ang lalamunan ko'y damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na maidilat sa paghintay sa iyong paglingap. Silang napupuot ng walang dahilan, higit na marami sa buhok taglay. Mga sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari ko din naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. No? So dito mga kaibigan, O Diyos, iligtas mo, iahon sa tubig na nagkalubog ng abot sa liig. No? So, ibig sabihin mga kaibigan, alalahanin natin kay Lord, walang imposible. No? At pag tayo ay tumawag sa Kanya, tayo manalangin na mayroong pananampalataya, sasagutin niya tayo. Minsan, nakalimutan natin mag-pray. Kaya i-remind po natin ang bawat isa, magtulungan po tayo. Prayer. No? So dito ang pinakamatapang na lalaki sa buong mundo ay ang lumuluhod at nagpipray. Ibig sabihin nagpapakumbaba upang manalangin sa ating Panginoon na siyang naglikha sa atin. Kaya makibigan, anuman ang ating hinaharap na challenge sa buhay, anumang mga kahirapan na sinusuong natin sa buhay, anumang bagay na nagpa-stress sa atin, anong bagay man na problema tayo, anumang bagay na nakadisturb sa atin, nagpapalungkot sa ating puso, tandaan po natin mga kaibigan, kay Lord, nothing is impossible. Sa ating Panginoon, walang imposible. Bakit hindi po tayo lalapit sa Kanya upang humingi ng tulong na dahil sa Kanya, walang imposible. At ang sabi niya, no, pag tayo'y manalangin na mayroong pananampalataya, sasagutin niya tayo. So bakit pa tayo hindi mag-pray? Kaya makibigan, sama-sama tayo, magpapakumbaba po tayo, manikluhod po tayo kay Lord, at hingin natin ang dapat nating hingiin, anuman ang nais nating puso, upang Kanyang ibibigay sa atin. Dahil siya ang source ng lahat ng bagay. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita.
Lord, tulungan mo po kami na aming maalaala palagi ang iyong salita. At Lord, gamitin mo po kaming lahat sa makapangyarihang paraan upang i-share ang iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, hayaan mo po na ang iyong blessings ay sumasa amin lahat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadaling po namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Sa muli, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa.